Pero doon ay question din how did sin distort humility? No? Kay maumana ang usa sa mga image of God nga dapat mag-reflect dihas tao sa ato, no? Pero na-distort, nadaot. So sa unsang paagi, balik ta sa Old Testament in Genesis chapter 3, verse 5. Genesis chapter 3, verse 5. Palihog sa pagbasa. Genesis 3:5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Okay. Diya na sugod ang medyo ingno nato na open o na ay ilang nadungog na eye-opener para sa ila. Nga sa dihang pangutana sila ni Lucifer o sa dihang ingnan sila sa ni Lucifer nga ang Dios nahibalo manggod na sa panahon nga mukaon mo ni ining bunga nga iyang gidili sa pagpakaon sa inyo, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods. Mahisama na mo sa mga Ginoo, sa mga Diyos, mura na mo Diyos nga unsa. Ingon din knowing good and evil. Kumbaga, murag bago niya. Murag maayo niya. Bago ning abot nga pagtulunan na. So, but what nila na sabti or niana nga paagi nahimong instead nga kana bang mag-enjoy sila diya sa pagpuyo under God's authority, si Adam and Eve nag-desire sila nga dili na magpailalom sa authority through sa ilang paghimo niini pagkaon. Kay kabalo sila nga sa ilang pagsunod sa instruction sa Ginoo, wala sila atong giingon ni Lucifer nga sa time nga makakaon mo niini, mahisama mo sa Dios o mga Dios. Nya makabalo na mo unsay maayo o unsay dautan. So instead of joyfully living under God's authority, Adam and Eve desired autonomy. So, na-distort. Ang humility became, number one, pride instead of dependence. Nahimo ng instead of kanang pagka-humble, ang humility nahimo ng pride. Unsa pa gyud, humility became self-exaltation instead of self-giving. Mo nang ang tao gusto na nga kanang siya'y ma-exalt, siya'y ma-appreciate. Of course, malipay man tana, pero naay bantayanan ana nga basin kong dili na mao, basin kong mao na ang nag-distort sa spirit of being humble. No? And then, humility became independence instead of trust.
Mo na nga nga bisan ang Book of Proverbs naga-encourage siya. Labi na sa chapter 3, 5 and 6. No? Sa iyang giingon dito, sa Proverbs 3, 5 and 6. Proverbs. Okay? Trust in the Lord. No? In all your ways, ingon niya. And lean not to your own understanding. Kabalo siya nga naatay panghunahuna, naatay kaugalingong disposition, kabalo siya nga naatay abilidad. No? Pero ang iyang challenge, ang iyang encouragement is to trust God. So, ang humility became independence instead of trust, and then humility became competition instead of honor. Nahimo ng kining competition instead of honor. Mali ba ang makipag-compete? Ha? Mali ba ang makipag-compete? Unsa man sa inyong una-una? Okay, depende sa situation, no? O, kung gikinahanglan like sa sports, of course, naagyoy competition, pero wala po wala mag-focus sa usa lang, diya lang sa competition, no? So, mo nang gi-mention karon nga kining naga-depende sa situation, no? But din of course ang context ni ini diha sa atong pagkinabuhi, diha sa atong pagkakristohan, diha sa atong kinabuhi ingon nga naa ilalom sa authority sa Dios, under God's authority. So, this distortion spreads throughout Scripture. Nagkuyanap ni, o dunay mga examples nga atong makita. Si Cain, ingon nga igsuon ni Abel, elevates himself over Abel. Iyang pataas through unsa sa pagpatay sa iyang brother. Sa dihang nakamatikod siya, sa dihang sila nag-offer dito sa Dios, and then iyang namatikdan nga ang offering ni Abel nga iyang brother gidawat sa Dios, while ang iyang offering gi-reject. So unsa iyang gihimo, instead nga mangitag way unsaon nga ang iyang ginahimo mahimong acceptable sa Dios, naaman siya gihimong paagi pero true sa pagpatay sa iyang brother. Ug makita nato na in Genesis, sa record sa Genesis chapter 4. Unsa pa? Gawas sa Genesis chapter 4, in Genesis chapter 11, katong sa Tower of Babel. Naghimo sila paagi, gusto nila nga ang ilang pangalan mahimong known throughout the world. Ilang supa kadtong instruction sa Ginoo nga mukuyanap all over the world. So unsa ilang himo, nagtukod silang city ni ana nga lugar nga padulong sa langit, ingon sila. Pero of course sa mga nakasinati o familiar ana nga story, of course ang Dios
naghatag nila confusion, mo hinungdan nga wala nila napadayon. But the point here is, ang nahitabo dito sa Tower of Babel, ilang they seek to make a name for themselves. And then, unsa pa? In 1 Samuel chapter 19, og saban pa mga record diha, kalabot niya na si David or si Saul, nag-invade siya kan David. Nagsilos, nasukot siya kang David, no? Kaya nga naman, nakamatikod siya nga, katulang pagpatay ni David kang Goliath, pag-uli nila, ang mga singers, ang lyrics sa ilang kanta, si Saul nakapatay o linibuan ka mga kasundaluhan, apan si David nakapatay og tag 10,000 ka mga kasundaluhan sa kaaway. Kumbaga, mas labaw ang kang David. So, nalain si Saul ni ana. No? Sumunang unsay nahitabo, daghang mga situation nga nahitabo sa Bible, na tungod sa iyang invade, tungod sa iyang kasukasina, naghimo siyag mga pamaagi, mga lakang, aron lang sa pagkuha sa kinabuhi ni David ug aron usab mahunong. In New Testament, the disciples, na remember ninyo ang story nga nag-argue ang mga disciples sa dihang na doon nangutana ning magsuon o ang inahan. Doon ay usa ka inahan sa 12 disciples ni Jesus. Diduol kan Jesus ningon nga, pwede ba kung maghari na ikaw, imong ipalingkuron sa imong tuo ang akong mga anak, isa sa imong tuo, isa sa imong wala, kumbaga, okay, right hand ba, okay, assistant. Naapon na, no? Kumbaga, palakas dayan ba? Nakamatikod siguro itong inahan ba nga? Wapay ni hangyo, unahan ako ni. O maupon na sa high roll sa inahan, no? Kumbaga, kung di lang lain, marabag, ang gusto mo sa inahan po, nga, maplastar lang yun ang anak. No? Pero nakita ni Jesus nga mali. No? Inana, or di na ako na detalyihon, ang point ko lang din mo sama sa gimension din how nga na-distort, nagkuyanap, nag-spread kining pagkadaot sa humility, is bisan sa mga disciples. So mo ay hinungdan, pagkabalo sa mga kauban nila, mga disciples, nga mo na ang nahitabo, na anay naghangyo dito kan Jesus, so doon na pag-argue nga nahitabo sa diha sa within the circle sa disciples. Tungod sa maong hangyo sa inahan o tungod sa maong pagkadaot sa humility na distort mga hinungdan nga ang mga disciples dunay panaglalis, panaglantugi that time. Humanity, ang mga katawhan o ang pagkatao diya sa tao, still bears God's image. Kadtong sama sa na-mention na tong Sunday, unsa gani, tong love, unsa pa to? Tong obedience, service, nya karon humility, ug napa sa unahan niini. Kini na corrupt, has been corrupted into the pursuit of personal glory. So ang makadaot niini, usa sa makadaot kung ang tao kanang magtinguha na para sa iyang kaugalingon nga kahimayaan. Para lang sa iyang kaugalingon. Next point niini is, how does humility reflect the reality of the Trinity? Kumbaga kung sa inato pa,
Sa unsang paagi nga ang humility, ang pagkamapainomsanon mo reflect diha sa tinuod nga pagka-Trinity. Ang gisgutan nga Trinity is kadtong naa sa atong New Hampshire Confession of Faith, Roman numeral number 3, nga ingon din na that in the unity of the Godhead there are three persons: the Father, the Son, and the Holy Ghost, equal in every divine perfection and executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. How does humility reflect the reality of Trinity? Humility reflects the Trinity because the divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, eternally relate to one another without selfish ambition or rivalry. Wala sila magkompetisyon, magkompete. Wala sila magselos-selos. Wala mag-ingon ang amahan na buot ikang anak ka. Wala, ikaw radya. No? Wala pun mag-ingon ang Holy Spirit nga wa man lang ko nimo pahibaw ang amo na imong himuon. So walay competition nga nahitabo sa ila. No? Naa ang kining pagkahiusa nila. Like John 6:38, pakibasa. Juan 6:38. Unsay makita nato din na as example nga kining na nag-reflect ang humility sa Trinity. John 6:38. John 6:38. Pakibasa. For I come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. Okay. Kinsay nagsulti ana? Si Jesus. The Son willingly delights in the Father's will. Wa siya nagbuot, kundili gikalipay niya to ang pagsunod sa kabubuton sa nagpadala kaniya. Mo nang gingon niya nga, for I came down from heaven not to do mine own will or my own will, but the will of him that sent me. John 17 verse 1. Unsay giingon pod? Oo. 17, chapter 17, verse 1, and then paki-prepared, chapter 16, verse 14. John 17, verse 1. John 17, verse 1. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Okay. So, diha sa iyang prayer, sa chapter 17, prayer na ni Jesus, nakigsulti siya sa Amahan. But the point nga akong buot ipakita din nga the Father glorifies the Son. Ingon nga, part na sa iyahang mention diha sa verse 1. And then, chapter 16, balik tagamay, chapter 16, verse 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Okay.
ang gi-mention din ni sa kining pronoun nga he, naga-refer ni sa Holy Spirit, no? Sa katong giingon nga comforter. Nga ang comforter, nag-ingon diha, ang Spirit o ang Holy Spirit nagmo-glorify sa kang Ginoong Hesus, the Son, to the Son. So makita nato din sa giingon na, how does humility reflect the reality of the Trinity? So gikan sa gibasa ganiya in John 6:38, the Son willingly delights in the Father's will. John 17:1, the Father glorifies the Son. John 16:14, the Spirit or the Holy Spirit glorifies the Son rather than Himself. So makita nato nga wala diha ang pagkompetensyahay o ang kasuko o ang kasina, no? So each person seeks the glory of another while fully possessing the same divine essence and glory. This does not mean God is humble in the sense of lowering Himself before someone greater, since there is no one greater than God. Ang ginamention din sa John 6:38, John 17:1, John 16:14, wala daw kini nagapasabot nga ang Dios diha sa iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon nga kana bang gina-lower niya iyang kaugalingon sa atubangan sa usaka kanang mas dako pa, since there is no one greater than God. Walay labaw sa Dios. Rather, the Trinity reveals self-giving, other honoring relationships that become visible in history through the incarnate Son's humility. Ug ato nang mabasa usab in Philippians chapter 2, 5 to 11. No? Therefore, when humans willingly submit to God, place others before themselves, and serve without seeking recognition, they reflect the eternal self-giving life of the triune God. So, medyo masubraan na ko oras kung ako pang kuhaoning sa fellowship. Ako na lang nang ibilin ngadto sa sunod, no? Dinhi lang ko magtapos nining sa humility. Inyo bang nakita ang point dinhi nga kining image of God, the imago Dei, usa sa gina-mention din na is ang humility nga kung ngano nga naapod sa tao na tungod kay mao na ang gikan sa Dios nga iyang gisundog paghimo diha sa tao. Itong Sunday gitun-an ang love, ang service, sa patong isa, ang obedience, no? So, tungod kay moto ang gikopya sa Dios gikan sa iya nga naa sa tao. Mo hinungdan nga dapat diha sa mga believers makaplagan gid na tungod kay mauna ang gikopya niya gikan sa iyang kaugalingon nga makaplagan diha sa tao. Mao na nga ato nakita dinhi daghan mang mga rason, dunay mga hinungdan ngano nga na-distort, ngano daw na-distort ni tungod sa garbo, sama sa na-mention ganiha, ang humility na distort, nahimo ni nga pride instead of dependence, nahimong ang humility became self-exaltation instead of self-giving.
Humility became independence instead of trust. Instead sa pag-trust sa Ginoo. And then humility became competition instead of honor. So kining maong nakadaot, nakadistort, nagkuyanap, spreads throughout scripture. Mao na nakita nato atong gitunan nga si Cain elevates himself over Abel through sa pagpatay sa iyang brother. And then ang Babel, dito sa Tower of Babel, seeks to make a name for themselves. Si Saul, nag-invade siya, na dunay pagselos, ngadto kang David. O sa New Testament, ang mga disciples, dunay pag-argue, dunay panaglalis nga nahitabo tungod sa kining nahitabo nga posisyon nga gusto sa inahan sa duha ka mga disciples. So, usa ni sa mga hinungdan, no? But salamat sa Dios nga mao ni iyang gihimo through the death of Christ. But the point here nga atong ginatun-an sama sa dinhi sa gi-mention, kumbaga ni adto na ta nagsalom ta niini sa lain nga bahin niini, but kini lang nga point ang ako nga hisgutan niini nga kabuntagon karon. I hope nga doon na tayo na katunan bisan pipila kun doon na mo'y nalibog gikalibgan mahimong pwedeng inyong isulti kung doon na ba mo ikalibgan o katingan-an o idugang kung doon na pa man. Wala na. Sige, magatapos ta sa atong pagtuon through prayer. Lord, among itugyan kanimo kining among pagtuon sa imong mga pulong karon o Dios. It's our prayer, Lord, nga ang humility dili lang diha sa Father, Son, and Holy Spirit makaplagan. Buto sab nimo mo hinungdan nga imo ning gikapi, gibutang diha sa amo. Nga kini o Dios padayong makaplagan usab sa matag sa kanamo. Tabangi kami to sa pag kinabuhi nga naa ang spirit of humility, O God. Nga by that ang imong ngalan maoy ma-honor, ma-exalt sa amo, Lord, nga pagkinabuhi. Dili na sayon para kanamo, sahay dili namo huli na namo, late na namo mapansin nga naging kinabuhi mi nga doon na naa ang pride na gusto namo maging independent diha kanimo. But Lord, imong i-remind kami nga gawas kanimo, wala kami mahimo, O Diyos. For without you, we can do nothing, O God. Kamo nang ginaila o padayong ipahinumdum namo sa panahon nga makamatikod ka, nga murag gusto namo maging independent. And Lord, tabangi kami nga among mahinumduman sa kanunay nga sa makausap pa, for without you, we can do nothing. Lord, among ginapasidunggan ikaw, gitugot nga kining among pagtuon, dili kini mo balik kanimo nga kawang noon will find lodgment, Lord, diha sa matag kasing-kasing namo. Ibalik namo ang kadungganan diha kanimo karon, in Jesus' name. Amen and amen. Okay? At ito sa atong rest